Noong umaga ng Pasko, iniabot sa akin ni Pamela, ang aking manugang, ang isang tasa ng kape na may matamis na ngiti. Inumin mo raw itong kape na may sikretong sangkap na ginawa niya espesyal para sa akin. Ang perpekto niyang hostess at ako naman parang labis sa sarili kong bahay. Nang tumalikod siya, nagpalit ako ng tasa. Hindi ka maniniwala sa nangyari sa kanya makalipas ang isang oras. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa iyong rehiyon ngayon. Ang umaga ng Disyembre ay malamig at maliwanag nang bumalik ako mula sa... Ako ay naiwan sa kusina, nakikinig sa kanilang muffled na boses sa itaas. Nagsimulang kumulo ang pasta sauce at pinahinaan ko ang init. Ang 37 taon bilang isang parmasyutiko ay nagturo sa akin na basahin ang mga tao, na mapansin ang maliliit na senyales. Ang palipat-lipat na mata ng isang taong sumusubok na magpasa ng pekeng reseta, ang huwad ng ngiti ng mga naghahanap ng droga, ang mga senyales na naghihiwalay sa matapat mula sa mapanlinlang. Nakita ko na ang mga senyales na iyon kay Pamela sa loob ng ilang buwan na ngayon. Hindi ko lang gustong aminin kung ano ang kahulugan nito. Noong gabing iyon, nakahiga sa kama, inulit ko ang pag-uusap. Hindi lamang ang mga salita, kundi ang paraan ng pagkakasabi ni Pamela sa kanila, ang pag-aakala na aalisin ko lamang ang sarili kong bahay, ang kaswal na paraan ng kanyang pagmumungkahi na kumuha ako ng hotel room, na para bang hindi ito aking bahay, aking buhay, aking karapatan. At si Dennis, ang aking anak, nakatayo roon, hindi kayang ipagtanggol ang sarili niyang ama, hindi kayang tumingin sa akin sa mata. Kailan nangyari iyon? Kailan siya naging sobrang mahina? Ang bahay ay tahimik maliban sa lumang furnace na nagsimulang umingay sa pamilyar nitong tunog. Ngunit hindi ako makatulog. May nagbago ngayong gabi. May guhit na inilagay sa buhangin at hindi ko na malayan na papalapit na pala kami. Sa kabilang pader, naririnig ko ang boses ni Pamela, mahina at matindi. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit hindi malito ang tono. Galit siya. Galit na galit. Ang mga tugon ni Dennis ay mas malambot, nagpapakalma. Tumingin ako sa kabilang gilid. Hinila ang kumot hanggang sa aking baba. Ang parehong isa na pinili ni Ana taon na ang nakakaraan, malambot na asul na may puting stitching. Matagal bago ako makatulog. Ang sumunod na 3 araw ay parang nakatira sa isang mausoleum. Si Pamela at Dennis ay halos hindi ako kinakausap. Ang kanilang katahimikan ay sinasadya at nakatuon. Kapag pumasok ako sa isang silid, titigil sila sa pag-uusap o maghahanap ng dahilan upang umalis. Ang mga pagkain ay walang salita na kaganapan kung saan parang hindi ako nakikita. Sinubukan kong panatilihin ang normalidad. Noong Disyembre 21, naghanda ako ng almusal tulad ng dati, scrambled eggs, toast, kape, at naglabas ng 3 plato. Naglakad si Pamela sa kusina, nakita ang pagkain, at sadyang gumawa ng protein shake para sa sarili niya. Si Dennis ay kumuha ng granola bar at bumulong ng tungkol sa hindi pagkagutom. Sige, kumain akong mag-isa, nagbabasa ng pahayagan. Tumatangging bigyan sila ng kasiyahan na makita akong apektado. Ngunit ako ay apektado. Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Noong ika-22, nagpasya akong mag-shopping para sa Pasko. Habang isinusuot ko ang aking coat, lumabas si Pamela mula sa spare bedroom na ginawa nilang home office niya. Aalis ka? Ang kanyang tono ay parang isang akusasyon. Nag-shopping, panghuling minuto na mga regalo. Ang ganda naman, sabi niya nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang ilan sa amin ay naghahanda na sa loob ng mga linggo. Umalis ako nang hindi sumasagot. Sa kotse, hinawakan ko ang steering wheel at huminga ng malalim. Kailan huminto ang bahay na ito sa pakiramdam na akin? Kailan ako nagsimulang makaramdam na parang isang panauhin? Hindi, mas masahol pa, parang isang hindi gustong nangungupahan. Noong gabing iyon, nakita ko ang sarili kong nag-iisip tungkol sa ibang mga insidente. Maliliit na bagay na hindi ko pinansin noon, ngunit ngayon ay tila bumubuo ng isang pattern. 2 buwan na ang nakakaraan, nag-alok si Pamela na kunin ang aking gamot sa presyo ng dugo mula sa botika. Dadaan din naman ako doon, sabi niya, ngunit nakalimutan niya.
Kinailangan kong pumunta kinabukasan. Ubos na ubos kaya't nag-skip ako ng isang dosis. Aksidente, sabi ko sa sarili ko. Nakakalimutan ng mga tao ang mga bagay. Pagkatapos ay mayroon iyong dinner party na ginanap nila 3 linggo na ang nakakaraan. Ilang kaibigan ni Pamela mula sa kanyang trabaho sa marketing. Ipinakilala niya ako bilang ang ama ni Dennis na nakatira sa amin, na para bang ito ang kanilang bahay at ako ang umaasa sa kanila. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay talagang hinaplos ang aking braso nang may simpatiya at sinabi, ang generous nila at kinuha kanila. Kinorek ko siya ng magalang, ngunit tumawa lamang si Pamela at nagpalit ng usapan. At noong nakaraang linggo ay nangyari nang sinabi niya ang tungkol sa modern families. Nanood kami ng balita, isang kwento tungkol sa pagtaas ng gastos sa pabahay. Nagbuntong hininga si Pamela ng dramatiko at sinabi, sa totoo lang, ang mga matatanda ay kumakapit sa malalaking bahay na ito. Hindi nila kailangan iyon ay isang pasanin sa lahat. Ang mga modern families ay nangangailangan ng espasyo at ang mga old folks ay madaling lumipat sa mga senior communities. Si Dennis ay gumalaw ng hindi komportable, ngunit walang sinabi. Nagpalit ako ng channel. Ngayon noong Disyembre 23, umupo ako sa aking study at kinuha ang file folder kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento. Ang aking testamento, ang titulo ng bahay, mga papel ng siguro. May mali. Ang mga papel ay hindi nasa ayos na iniwan ko. Ako ay masinop sa mga bagay na ito. Kailangan bilang isang parmasyutiko. Ang lahat ay may lugar. May isang taong tumingin sa aking mga dokumento. Maingat kong sinuri ang titulo ng bahay. Nasa pangalan ko pa rin, tulad ng nararapat. Ang testamento ay hindi na bago, ngunit ang katotohanan na may isang taong naghahanap sa mga papel na ito. Ibinalik ko ang lahat at nilak ang drawer sa pagkakataong ito. Nagmamadaling bulong na ginagamit ng mga tao kapag sa tingin nila ay tahimik sila, ngunit hindi naman talaga. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa aking pintuan, binuksan ito ng bahagya. Bukas ng umaga, sabi ni Pamela, magtiwala ka lang sa akin, Dennis. Aayusin ang lahat. Hindi ko alam, Patty. Tatay ko siya. Parang mali ito. Mali? Ang mali ay ang paglalakad natin ng dahan-dahan sa kanyang bahay. Sa bahay natin. Naging matiyaga tayo ng matagal. Bukas, magiging iba ang lahat. Pangako. Pero paano kung, matulog ka na. Bukas, magtiwala ka lang sa akin. Narinig ko ang mga yabag sa hagdan at mabilis kong isinara ang aking pintuan. Nakatayo sa dilim ng aking silid. Bukas, magiging iba ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsimulang umandar ang isip ng parmasyutiko ko sa mga posibilidad. Nagpaplano si Pamela ng isang bagay para sa araw ng Pasko. Isang bagay na sa tingin niya ay lulutasin ang problema ng pagiging hadlang ko. Inisip ko ang kanyang alok na kunin ang aking gamot at ang nakalimutan niya. Ang kanyang mga tanong tungkol sa aking kalusugan, ang aking pang-araw-araw na gawain, ang kanyang pagiging mapilit na umalis ako para sa Pasko. Ano ang kanyang pinaplano? Hindi ako natulog ng matagal, ang aking isip ay umiikot sa mga posibilidad. Sa oras na sumikat ang araw sa umaga ng Pasko, wala pa rin akong sagot, ngunit mayroon akong iba. Isang desisyon na manatiling alert. Ano man ang planuhin ni Pamela para ngayon, handa ako. Ang amoy ng sariwang kape ang gumising sa akin bandang 7:00 a.m. Kakaiba. Si Dennis o Pamela ay hindi karaniwang maagang gumising, lalo na sa mga pista opisyal. Nagbihis ako at nagtungo sa ibaba. Si Pamela ay nasa kusina, humuhuni habang nagtatrabaho siya sa counter. Lumingon siya nang marinig niya ako at ang kanyang mukha ay nagbigay ng isang napakagandang ngiti. Maligayang Pasko, Teodoro. Iginawa kita ng kape. Espesyal na recipe. Ang ngiting iyon, ang sobrang liwanag, sobrang perpektong ngiti. Bawat instinct na pinino ko sa loob ng 37 taon ng pagbabasa ng mga tao ay sumigaw sa akin. May sobrang mali. Ang umaga ng Pasko ay dumating na may amoy ng sariwang kape na umaakyat sa hagdan. Nagising ako bandang 7 malaw, mas maaga kaysa karaniwan,
ang aking isip ay pinoproseso pa rin ang mahiwagang pag-uusap na narinig ko kagabi. Bukas, magiging iba ang lahat. Nagbihis ako ng dahan-dahan, sinasadya. Anuman ang darating, haharapin ko ito nang nakabukas ang aking mga mata. Nang bumaba ako, si Pamela ay nasa kusina, humuhuni. Pagkatapos ng 4 na araw ng Arctic silence, bigla siyang masayahin tulad ng isang songbird. Ang aking pharmacist's intuition na pinino sa loob ng mga dekada ng paghahanap ng mga pagkakasalungatan sa pag-uugali ng pasyente ay naging high alert. Maligayang Pasko, Teodoro. Lumingon siya, hawak ang isang tasa na umuusok. Ang kanyang ngiti ay napakagaling, practiced. Iginawa kita ng kape, espesyal na recipe, ang sikretong sangkap ng lola ko, isang peace offering. Iniabot niya ang tasa sa akin. Pakiusap, simulan natin ang holiday ng bago. Kinuha ko ang tasa, pinag-aaralan ang kanyang mukha. Ang ngiti ay sobrang liwanag, ang sigasig ay masyadong pilit, tulad ng isang taong overcompensating. Napakaisip mo naman, sabi ko ng maingat. Ano ang sikretong sangkap? Oh, alam mo na, family recipe lang. Cinnamon, nutmeg, kaunting vanilla, tumawa siya. Inumin mo lang habang mainit pa bago maging mapait. Interesanting pagpili ng mga salita. Bumalik siya sa kalan kung saan naghahanda siya ng cinnamon rolls. Itinaas ko ang tasa sa aking labi, dahan-dahan, inaamoy, at doon ko ito nahuli. Sa ilalim ng malakas na aroma ng kape at pampalasa, may iba pa. Isang mahina, bahagyang mapait na amoy na hindi nabibilang. Ang aking utak, na sinanay sa loob ng mga dekada upang tukuyin ang mga compounds, ay nagsimulang magkatalogo ng mga posibilidad. Senna, marahil magnesium citrate, baka bisakodil. Isang laxative. Ang aking manugang ay iniabot lang sa akin ng isang tasa ng kape na may laxative. Ang realisasyon ay tumama sa akin tulad ng ice water. Ito ang kanyang plano. Pasakitin ako. Ikulong ako sa banyo sa panahon ng pagbisita ng kanyang mga magulang. Pagalain ako nang hindi talaga ako pinapaalis. Elegant sa isang twisted na paraan. Hindi maikakaila. Hindi maganda ang pakiramdam ni Teodoro. At kung magrereklamo ako pagkatapos ng walang patunay, magmumukha akong paranoid, tulad ng isang matandang lalaki na nawawalan ng kontrol. Lumingon sa akin si Pamela, umaasa. Well, kumusta? Sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon. Nang lumingon siya sa kalan, inilagay ko ang aking tasa sa counter sa tabi ng tasa niya. Magkaparehong puting ceramic mugs, parehong umuusok. Ngayon, habang nakatingin sa kanyang mga mata, kinuha ko ang kabilang tasa at uminom ng kaunti. Ang lasa ay normal, purong kape, walang mapait na amoy. Masarap, sabi ko. Pinapanood siyang maingat. Napakaisip mo, Pamela. Napakagandang panlasa ng lola mo. Ngumiti siya. Ang kanyang mga balikat ay nagpahinga. Napakasaya ko na nagustuhan mo. Inabot niya ang counter, naabala ng kanyang telepono na nagri-ring at kinuha ang tasa na inilagay ko. Ang tasa ko, ang may espesyal na sangkap niya. Uminom siya ng matagal nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga mata ay nasa screen ng kanyang telepono. Uminom ako mula sa tasa niya, ang malinis, at naramdaman ang isang matinding kasiyahan. Sinubukan niya akong laruin. Ngayon, nilalaro niya ang sarili niya. Teodoro, sabi niya, inilagay ang sa tingin niya ay tasa niya. Tungkol sa Christmas dinner, ang mga magulang ko ay darating ng sharp 2 islands. Makakatulong talaga kung bigyan mo lang kami ng espasyo habang naghahanda kami. Baka manatili ka sa iyong silid, ang kanyang kapalaluan. Kahit ngayon, sinusubukan niya akong itago. Pamela, sabi ko, pinanatili ang aking boses na level. Sinabi ko na sa iyo, ito ang bahay ko. Babatiin ko ang iyong mga magulang kapag dumating sila. Ako ay nasa mesa para sa Christmas dinner. Ang kanyang panga ay humigpit at nakita ko ang isang kislap ng galit bago niya naisalba ang sarili. Sige, subukan mo lang na maging presentable. Ang mga magulang ko ay may ilang inaasahan. Alam ko kung paano magdamit para sa mga bisita, sabi ko ng tuyo. Ako ay nagho-host ng mga bisita sa bahay na ito sa loob ng 35 taon.
Bumalik siya sa kanyang cinnamon rolls nang may galaw na parang nahihilo. Nagpunta ako sa aking study pagkatapos niyon, isinara ang pintuan at umupo sa aking leather chair, ang isa na pinili namin ni Ana 20 taon na ang nakakaraan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong crystallized na galit. Sinubukan niya akong bigyan ng gamot sa sarili kong bahay noong umaga ng Pasko. Hindi na ito kawalang galang lang. Ito ay assault. Sa Oregon, ang pagbibigay ng anumang substansya sa isang tao ng walang kaalaman o pahintulot nila ay isang krimen. Umupo ako doon sa tahimik, nakikinig sa mga tunog ng bahay. Si Pamela at Dennis ay naghahanda para sa kanilang performance dahil iyon ang kaganapan at ako ay dapat na maging problema na magically na solusyonan. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Si Pamela ay sobrang kumpiyansa, sobrang sigurado sa kanyang plano. Malamang ay inakala niya akong nakakulong sa banyo, nahihiya habang naglalaro siya bilang ang magandang manugang. Kawawang Teodoro, hindi maganda ang pakiramdam. Sa halip, siya ang magdurusa. Bandang 1:30 p.m., narinig ko ang pagtaas ng aktibidad. Ang boses ni Pamela na nagbibigay ng mga tagubilin kay Dennis, ang kalansing ng mga pinggan. Sa 1:55 p.m., lumabas ako mula sa aking study, nakasuot ng aking pinakamahusay na charcoal slacks, isang malinis na puting button-down shirt, at ang aking navy blazer. Nag-ahit ako, nagsuklay ng buhok, naglagay pa nga ng cologne. Ang mga mata ni Pamela ay lumaki nang makita niya ako. Ikaw ay... Nagsimula siya, ang kanyang boses ay parang nasasakal. Presentable? Tinapos ko, nakatingin sa kanyang mga mata. Naniniwala akong iyan ang hiniling mo. Ang kanyang bibig ay bumukas, nagsara. Mukha siyang gustong sabihin ang isang bagay, ngunit hindi mahanap ang mga salita. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 2:02 p.m. Si Helena at Carlos Carter ay eksakto tulad ng inaasahan ko. Elegant, maayos manamit, nagdadala ng sarili ng may uri ng maingat na dangal na nagmumula sa mga dekada ng pag-aalaga sa iniisip ng ibang tao. Si Helena ay nakasuot ng cream suit na may pearls. Si Carlos ay may perpektong nakatali na burgundy tie. Mr. Teodoro, iniabot ni Helena ang kanyang kamay. Ang ganda naman at sa wakas ay makilala ka namin. Marami na ang nasabi ni Pamela tungkol sa iyo. Sana nga, naisip ko, ngunit ngumiti ako ng mainit. Pakiusap tawagin niyo lang akong Teodoro. Maligayang pagdating sa bahay ko. Maligayang Pasko. Ang ganda ng bahay, sabi ni Carlos, sumusulyap. Ang mga lumang bahay na ito sa Portland ay may kakaibang karakter. 1920s craftsman, kinumpirma ko. Ako mismo ang nagpanatili nito sa loob ng mga taon. Umupo kami sa paligid ng dining table. Si Pamela ay nagpakita ng kanyang galing sa presentasyon. Pino ang china, cloth napkins, isang centerpiece ng berdeng winter at kandila. Ang pabo ay mukhang perpekto, ginintuan at kumikinang. Ang ganda nito, Pamela, sabi ni Helena, nakangiti. Napakaganda ng ginawa mo. Si Pamela ay kumikinang sa ilalim ng papuri. Naglalaro ng kanyang papel ng walang kamali-mali, tumatawa sa mga biro ng kanyang ama, pinupuri ang bagong hairstyle ng kanyang ina, sinisigurado na ang baso ng alak ng lahat ay nananatiling puno. Ang perpektong anak na babae, ang perpektong hostess. Ngunit napansin ko kung paano siya sumusulyap sa akin. Mabilis, palihim na tingin, sinusuri ang kanyang relo ng patago, naghihintay. Akala niya ay tumatakbo na ako sa banyo ngayon. Ang isang laxative tulad ng Senna ay karaniwang gumagana sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras sa isang walang laman na tiyan. Inaasahan niya akong magpapaalam, nahihiya at maglaho. 10 minuto ang lumipas. Kalmado akong kumain ng aking pabo at nakipag-usap kay Carlos tungkol sa kanyang trabaho sa financial consulting. 20 minuto. Tinanong ko si Helena tungkol sa kanyang garden club. Inilarawan niya ang kanilang taunang rose competition ng may sigasig. Si Pamela ay gumalaw sa kanyang upuan, uminom ng tubig, gumalaw ulit. 30 minuto sa pagkain, si Pamela ay biglang naging very still. Ang kanyang mukha, na namumula sa init at alak, ay namutla.
Pinindot niya ang isang kamay sa kanyang tiyan ng sobrang patago na halos hindi ko napansin. Pamela, tanong ni Dennis. Ayos ka lang? Ayos lang ako, sabi niya ng mahigpit. Sandali lang, pakiusap. Tumayo siya ng maingat, ngunit nakita ko ang paraan ng pagkakahawak ng kanyang kamay sa gilid ng mesa. Ang paraan ng kanyang paghawak sa sarili, very, very still. Excuse me, sabi niya ulit. Ang kanyang boses ay pilit. Kailangan ko lang. Hindi niya natapos. Ang kanyang mga mata ay lumaki, genuinely panicked, at halos tumakbo siya palabas ng silid. Isang kamay sa kanyang bibig. Ang isa ay nakakapit sa kanyang tiyan. Si Helena ay nag-alala. Pamela, sweetheart. Pamela. Pagkatapos ay narinig namin ito, ang pagsara ng pintuan ng banyo, at pagkatapos ay ang mga tunog na sumunod ay hindi nag-iwan ng puwang para sa imahinasyon. Oh dear, sabi ni Helena, inilagay ang kanyang tinidor. Siyempre dapat ko siyang tingnan, sabi ko. Pinapanatili ang aking sarili, kumukuha ng isa pang kagat na parang walang kakaiba ang nangyayari. Nagmadali si Helena sa likod ng kanyang anak na babae. Si Carlos at Dennis ay umupo sa hindi komportable na katahimikan. Ang mukha ni Dennis ay namumula. Siguro may nakain siya, sabi ko ng mahinahon. Bagaman, mukhang ayos naman ang pabo sa akin. Ang mga tunog mula sa banyo ay nagpatuloy. Ang nag-aalala na boses ni Helena sa pintuan. Ang mga tugon ni Pamela, desperado at nagdurusa. 10 minuto ang lumipas. 15. Lumabas sandali si Pamela, mukhang berde at pinagpapawisan. Maskara ay nagkalat sa ilalim ng kanyang mga mata upang humingal lamang at bumalik sandali pagkatapos. Pasensya na, patuloy na sinasabi ni Dennis kay Carlos. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ayos lang siya kaninang umaga. Nangyayari ang mga bagay na ito, sabi ni Carlos, bagaman mukha siyang hindi komportable. Marahil ay dapat nating i-reschedule. 20 minuto pa. Ang Christmas dinner na inayos ni Pamela ng maingat ay gumuho. Sinubukan ni Helena na akitin si Pamela na lumabas, nakikipag-usap sa pintuan ng banyo. Sweetheart, baka humiga ka? Kailangan mo ba ng doktor? Ang tugon ni Pamela ay hindi maintindihan, isang bagay sa pagitan ng ungol at pag-iyak. Nagpatuloy ako sa pagkain ng dahan-dahan. Ang pabo ay talagang napakahusay. Alas 4:02 p.m. Pagkatapos ng 2 oras ng apologetic chaos, habang nakakulong pa rin si Pamela sa banyo, nagpasya ang mga Carter na umalis. Lumabas si Helena na mukhang nalulungkot. Pakiusap, sabihin mo kay Pamela na sana gumaling na siya, sabi ni Helena sa pintuan. Kinukuha ang kanyang coat. Ang kanyang boses ay matigas dahil sa pagkadismaya. Ang mga stomach bug na ito ay maaaring nakakatakot. Maghahapunan na lang tayo sa ibang pagkakataon. Pinauwi ko sila ng magalang, nagpapahayag ng pag-aalala para sa biglaang pagkakasakit ni Pamela. Pakiusap magmaneho ng ligtas. Nang bumalik ako sa dining room, si Dennis ay nagliligpit ng mga plato nang may galaw na parang nahihilo. Sa wakas ay lumabas si Pamela bandang 4:30 p.m. Mukhang absolutely wrecked. Ang kanyang perpektong makeup ay nawasak, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang berdeng damit ay gusot. Mukha siyang maputla, nanginginig at galit na galit. Tumingin siya sa akin at tumingin ako pabalik ng kalmado. Kumusta ang pakiramdam mo, Pamela? Tanong ko. Ang aking boses ay neutral. Bigla na lang iyon dumating, Tinitigan niya ako at nakita ko ang eksaktong sandali na naliwanagan siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Kinuha ko ang tasa ng kape at itinaas ito ng bahagya. Ang sikretong sangkap ay interesante, sabi ko ng tahimik. Napakagaling. Ang kulay ay tuluyang nawala mula sa kanyang mukha. Ikaw, bulong niya. Ang mga tasa ay magkapareho, nagpatuloy ako. Madaling mapagpalit kung naabala ka ng isang text message. Si Denise ay tumingin sa pagitan namin, nalilito. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Anong mga tasa? Ngunit alam ni Pamela. Alam niya eksakto kung ano ang pinag-uusapan ko at ang galit sa kanyang mga mata ay sinasabayan lamang ng kahihiyan ng paggugol ng pagbisita ng kanyang mga magulang sa Pasko na nakakulong sa banyo. Tumayo ako
inilagay ang aking napkin sa mesa. Well, iyon ay isang interesanteng Christmas dinner. Napaka-memorable. Naglakad ako sa tabi niya patungo sa aking study. Amoy siya ng pawis at pagkatalo. Sa pintuan, huminto ako. Sa susunod na susubukan mong bigyan ng gamot ang isang tao, Pamela, baka gusto mong tiyakin na umiinom ka mula sa tamang tasa. Isinara ko ang pintuan sa likuran ko. Iniwan silang tulala sa katahimikan. Ang aking mga kamay ay matatag. Ang aking isip ay malinaw. Nagbago ang laro at hindi na ako naglalaro ng depensa. Ang araw pagkatapos ng Pasko, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Pamela sa dinner table na iyon. Ang shock, ang galit, ang kahihiyan. Ngunit hindi kasiyahan ang naramdaman ko. Ito ay isang bagay na mas malamig, isang lumalaking kamalayan na ang insidente ng kape ay hindi isolated. Ito ay ang pinakabagong move lamang sa isang laro na hindi ko namalayan na nilalaro ko. Umupo ako sa aking study, bandang madaling araw, ang bahay ay tahimik, maliban sa pamilyar na kalansing ng lumang radiator. Ang aking isip ay patuloy na umiikot, nag-uugnay ng mga tuldok na hindi ko pinansin. 3 buwan na ang nakakaraan na wala ang aking driver's license. Hinalughog ko ang lahat, kumbinsido akong naligaw ko ito. Pagkatapos, lumitaw ito sa kitchen junk drawer, isang lugar na hindi ko kailanman ilalagay. Noong panahong iyon, itinuring ko itong senior moment. Ngayon, nagtataka ako. Naghahanap ba si Pamela ng isang bagay? Sinusubukan kung mapapansin ko ba ang mga bagay na inilipat. Pagkatapos ay mayroon ang kanyang mga tanong. Teodoro, anong bangko ulit ang ginagamit mo? Magkano ang pensyon mo roughly? Laging kaswal. Laging may matamis na ngiting iyon. Sinagot ko ng hindi nag-iisip. Bakit hindi? Pamilya siya. At ang komentong narinig ko 2 linggo na ang nakakaraan. Si Pamela ay nakikipag-usap kay Dennis sa sala. Ang kanyang boses ay nagdadala ng edge ng pagkadismaya na sinubukan niyang itago mula sa akin. Kapag ang bahay na ito ay sa wakas ay magiging atin na, maaari na tayong magsimulang mamuhay. Magsimulang mamuhay, na para bang ang aking pag-iral ay pumipigil sa kanila. Kinuha ko ang aking file cabinet, ang isa na may mahahalagang dokumento. Titulo ng bahay, testamento, mga patakaran sa siguro, bank statements. Ang lahat ay nandoon, ngunit mali ang ayos. Ako ay masinop sa pag-iingat ng mga file. Ang 32 na taon ng pamamahala ng inventaryo ng botika ay nagturo sa akin niyan. Ang mga papel na ito ay hinalughog, pagkatapos ay ibinalik ng walang ingat. May isang taong naghahanap sa aking mga dokumento. Ang realisasyon ay dumating sa akin tulad ng ice water. Hindi ito tungkol sa kawalang galang o tensyon ng pamilya. Ito ay tungkol sa aking bahay, aking mga ari-arian, aking siguro sa buhay. Hindi lang sinubukan ni Pamela na ipahiya ako sa Christmas dinner. Sinusubukan niya akong alisin bilang isang balakid. Kailangan ko ng sariwang hangin, kailangan kong mag-isip. Ang umaga ay maliwanag at malamig, ang frost ay kumakapit pa rin sa damo. Naglakad ako sa aking karaniwang ruta sa kapitbahayan, lampas sa mga bahay na pinalamutian ng mga ilaw ng Pasko na mukhang garish sa liwanag ng araw. Napakalalim ko sa pag-iisip, halos hindi ko narinig si Quintin na tinatawag ang aking pangalan. Teodoro, maligayang Pasko. Si Quintin Reyes, ang aking kapitbahay, ay tumakbo sa kabilang kalye. Siya ay nasa kanyang maagang 40s, isang lokal na realtor na may madaling pagiging palakaibigan na nagpabuti sa kanyang trabaho. Ang ganda naman at nakita kitang naglalakad. Kumusta ang holiday mo? Maraming kaganapan, sabi ko, nagawa kong ngumiti. Alam ko, ang mga pagtitipon ng pamilya ay laging ganyan. Sumabay siya sa paglalakad. Uy, speaking of which, matagal ko nang gustong itanong, tumitingin ba kayo sa investment properties? Nakita ko si Pamela kasama si Marco Diaz noong nakaraang linggo sa coffee shop na iyon sa Hawthorne. Hindi ako natinag sa paglalakad, ngunit bawat nerve sa aking katawan ay naging alert. Marco Diaz? Oo, siya ay isa pang realtor. Humahawak ng maraming residential sales. Ngumiti si Quintin, walang kamalayan. Hindi ko maiwasang marinig ang kaunting usapan nila
occupational hazard. Alam mo, nag-uusap sila tungkol sa isang promising property sa isang tahimik na kapitbahayan at isang bagay tungkol sa quick sale potential. Akala ko ay nagda-diversify ka, baka tumitingin sa rental income. Smart move sa edad mo. Sa edad ko, patuloy nilang ipinapaalala sa akin. Aling coffee shop ito? Tanong ko. Pinapanatili ang aking tono na kaswal. Hawthorne Hideaway. Noong nakaraang Martes, sa tingin ko, bandang 2:00, 2:00 PM. Nakikipagkita ako sa isang kliyente doon. Kinabig niya ang aking balikat. Anyway, kung gusto mo ng pangalawang opinyon sa anumang properties, ipaalam mo sa akin. Laging masaya na tulungan ang isang kapitbahay. Naghiwalay kami sa kanto. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad, ngunit ang aking isip ay nagmamadali. Noong nakaraang Martes, habang ako ay nasa bahay at iniisip na nag-shopping si Pamela, nakikipagkita siya sa isang realtor na nagngangalang Marco Diaz. Nag-uusap tungkol sa mga properties at quick sales. Hindi sila naghahanap upang bumili ng investment property. Nagpaplano silang ibenta ang aking bahay. Ang kapalaluan ay nakamamangha. Ang bahay na tinirhan ko sa loob ng 35 taon. Ang bahay na pinalaki ko si Dennis. Ang bahay na ginawa namin ni Ana na aming tahanan. Si Pamela at si Dennis ay nagpaplano na ibenta ito nang hindi ko nalalaman. Gaano nakalayo ang mga planong ito? Nakipag-ugnayan na ba sila sa mga mamimili? Naghihintay lang ba sila sa akin na, mamatay? Lumipat sa isang nursing home? O ang kape ay inilaan upang maging unang hakbang sa isang mas matagal na kampanya? Pasakitin ako upang magmukhang incompetent, hindi mapagkakatiwalaan, bumuo ng isang kaso kung bakit hindi na ako makakaya na mamuhay ng mag-isa. Naglakad ako sa loob ng isa pang oras, ang aking galit ay nagiging isang bagay na mas matindi, isang bagay na may layunin. Nang bumalik ako sa bahay, si Pamela at Dennis ay nasa kusina. Tumingin sila nang pumasok ako. Ang kanilang mga ekspresyon ay maingat. Magandang umaga, sabi ko ng kaaya-aya. Ang ganda ng araw. Ang mga mata ni Pamela ay bahagyang kumitid. Ang aga mo. Hindi makatulog. Marami akong iniisip. Nagbuhos ako ng kape mula sa isang sariwang kape na ginawa ko mismo. Maraming dapat isipin. Nakita ko silang nagpalitan ng tingin. Magaling. Hayaan silang magtaka kung ano ang alam ko. Nagpunta ako sa aking study at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang gumawa ng listahan. Una, kailangan ko ng dokumentasyon. Patunay ng pagkikita ni Pamela sa realtor. Patunay ng kung ano ang nasa kape na yon. Pangalawa, kailangan ko ng legal na proteksyon. Kung nagpaplano silang ibenta ang aking bahay, kailangan kong tiyakin na imposible iyon ayon sa batas. Pangatlo, kailangan kong maunawaan eksakto kung ano ang kinakaharap ko. Ano pa ang ibang plano nila? Ginugol ko ang aking buong karera sa pagiging maingat, pagiging masinsinan, pagiging methodical. Ang mga kasanayang iyon ay hindi nawala sa pagre-retiro. Kung gusto ni Pamela at Dennis na maglaro sa aking buhay, sige. Ngunit mali ang kalaban na pinili nila. Ginugol ko ang Disyembre 27 sa pagpaplano. Hindi lamang pag-iisip, kundi aktwal na pagpaplano, ang paraan na ginagamit ko sa pagpaplano ng mga order ng inventaryo sa botika. Hakbang-hakbang, methodical. Pagsapit ng Disyembre 28, handa na akong kumilos. Ang una kong tawag ay kay Charlie Martinez, isang lumang kasamahan at eksperto sa toxicology. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng maraming taon. Nagpatakbo ako ng aking botika. Siya ay nagmamay-ari ng medical laboratory sa tabi. Charlie, si Teodoro Wilson ito. Nagtataka ako kung may oras ka para sa kape ngayong linggo. Teodoro, syempre. Kumusta naman bukas? Ang lugar na iyon sa division ay nagbubukas ng 8:00 a.m. Perpekto. At Charlie, mayroon akong hypothetical situation na gusto kong makuha ang iyong profesional na opinyon. Kinaumagahan, Disyembre 29, dumating ako muna. Si Charlie ay dumating 10 minuto pagkatapos, mukhang fit at tan mula sa isang kamakailang bakasyon. Ang pagre-retiro ay mukhang maganda sa iyo, sabi ko, habang umuupo kami sa isang corner booth.
hindi makapagreklamo. Kaya ano ang hypothetical situation na ito? Hinahalo ko ang aking kape ng dahan-dahan. Sabihin nating may isang taong naglagay ng laxative sa inumin ng ibang tao nang walang kaalaman nila. Ano ang magiging legal na kahulugan niyan? Ang kilay ni Charlie ay tumaas. Hindi iyan hypothetical, hindi ba? Pasensyahan mo ako, sumandal siya. Seryoso ngayon, Teodoro, kahit na laxative lang, ang pagbibigay ng anumang substansya ng walang pahintulot ay assault sa Oregon. Depende sa layunin at epekto. Maaari itong i-charge bilang poisoning, isang felony. Kung ang tao ay nagdusa ng pinsala, pinapatibay nito ang kaso. At kung may sample? Maaari akong magpatakbo ng tox screen sa aking home lab. Kung nag-uusap tayo tungkol sa isang legal na kaso, idodokumento ko ang lahat ng maayos. Chain of custody, opisyal na ulat. Tumingin ako sa kanyang mga mata. May kape ako noong umaga ng Pasko na may kakaibang lasa. Nagtira ako. Ginawa ng aking manugang. 32 minuto pagkatapos, siya ang nagkasakit, hindi ako. Nagpalit ka ng tasa. Nagpalit ako ng tasa. Nasaan ang sample? Nasa aking refrigerator. Selyadong lalagyan, hindi nagalaw mula noong Pasko. Kinuha ni Charlie ang kanyang telepono. Nililinis ko ang aking schedule ngayon. Kunin natin iyan ngayon din. Kung may sena sa kape na yon, magkakaroon tayo ng patunay ng layunin. At Teodoro, kumuha ka ng abogado. Nagmaneho kami pabalik sa aking bahay. Si Pamela at Dennis ay wala, nag-shopping. Kinuha ko ang lalagyan mula sa refrigerator. Selyado pa rin ng plastic wrap at tape. Maingat itong hinawakan ni Charlie. Magpapatakbo ako ng buong touch screen. Bigyan mo ako ng 48 oras. Kung makita ko ang sa tingin ko ay makikita ko, maghahanda ako ng formal na lab report. Singilin mo ako para sa oras mo. Teodoro, pinilhan mo ako ng kape sa loob ng 20 taon. Ituring mo itong bayad na. Huminto siya sa pintuan. Mag-ingat ka. Kung sinubukan niya ito minsan, alam ko, kaya kailangan ko ang ulat. Pagkatapos umalis ni Charlie, ginawa ko ang aking pangalawang tawag. Si Dolores Dory Alcantara ang humawak ng aking testamento pagkatapos mamatay ni Ana. Siya ay sharp, nagpakadalubhasa sa estate law at mga kaso ng elder abuse. Teodoro Wilson, sabi niya ng mainit, ano ang magagawa ko para sa iyo? Kailangan kong i-update ang aking testamento at mayroon akong mga alalahanin tungkol sa potensyal na financial exploitation. Maaari ka bang maging mas tiyak? Ang aking anak at manugang ay nakatira sa akin. Natuklasan ko na maaaring nagpaplano silang ibenta ang aking bahay nang walang kaalaman ko. Kailangan ko ng legal na proteksyon. Pumasok ka bukas 10 a.m. Dalhin mo ang lahat ng iyong mga dokumento ng ari-arian. At Teodoro, huwag mong babanggitin ang pagpupulong na ito sa sinuman. Disyembre 30, sinabi ko kina Pamela at Dennis na nag-aalmusal ako kasama ang isang lumang kaibigan. Sa halip, nakipagkita ako kay Dory sa downtown. Sinuri niya ang aking mga dokumento nang may matinding pagtuon. Ang bahay ay nasa pangalan mo lamang. Maganda iyan. Ngunit kung may access sila sa iyong impormasyon, maaari silang magpekpeke ng mga dokumento. Tumingala siya. Mayroon pa bang ibang nangyari na hindi pangkaraniwan? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang move ng mga dokumento, ang mga tanong ni Pamela, ang insidente ng kape, ang pagkikita ng realtor. Ang ekspresyon ni Dory ay naging masama. Teodoro, ito ay isang pattern ng predatory behavior. Sa Oregon, siniseryoso namin ang elder financial abuse. Heto ang gagawin natin. Kinuha niya ang isang legal pad. Una, isang bagong testamento na may undue influence clause. Kung may mangyari sa iyo sa ilalim ng mga kahinahinalang kalagayan, ang lahat ay mapupunta sa charity. Walang mapupunta kina Dennis o Pamela. Inaalis niyan ang kanilang pinansyal na insentibo. Pangalawa, magfa-file tayo ng notice sa county na ang anumang transaksyon na kinasasangkutan ng iyong ari-arian ay nangangailangan ng iyong pirma na verified ko mismo. Pinipigilan niya ng forgery. Pangatlo, power of attorney, ngunit sa akin lamang. Walang miyembro ng pamilya. Pinipigilan niya ng kanilang pag-angkin na ikaw ay incompetent.
Pang-apat, idodokumento natin ang lahat. Gaano katagal ito aabutin? Ang mahahalagang dokumento ay handa sa Enero 3. Kakailanganin natin ng isang notary, mga saksi na maaaring magpatunay. Ikaw ay nasa sound mind. Umalis ako sa opisina ni Dory 3 oras pagkatapos na may isang tunay na plano na suportado ng batas. Sa aking pag-uwi, huminto ako sa isang electronic store. Ipinakita sa akin ng clerk ang isang kamera na nakabalat kayo bilang isang digital alarm clock. Streams to your phone, motion activated, cloud storage. Kukunin ko ang dalawa. Noong gabing iyon, nag-install ako ng isa sa sala, nakaposisyon upang makuha ang entryway at kusina. Ang pangalawa ay napunta sa aking study, nakatutok sa aking file cabinet. Napansin ni Pamela ang bagong clock sa bookshelf. Nagre-decorate? Ina-update ko lang ang ilang bagay, sabi ko. New Year, new gadgets. Hindi na siya nagtanong pa. Pagsapit ng Enero 1, mayroon akong patunay ng pagkalason mula sa lab report ni Charlie. Mayroon akong legal na proteksyon na tinatapos ni Dory. Mayroon akong surveillance na nakalagay. At mayroon akong pasensya. Akala ni Pamela at Dennis ay hinihintay nila akong sumuko, naghihintay na mangyari ang natural na takbo ng mga bagay. Wala silang ideya na ako rin ay naghihintay, nagmamasid, nagdodokumento, nagtatayo ng isang kaso na sisira sa kanila. Noong Enero 6, tumawag si Charlie. Teodoro, kailangan nating mag-usap ng personal. Nagkita kami sa parehong coffee shop kung saan nagsimula ang lahat. Nag-slide siya ng isang folder sa buong mesa, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ang mga resulta ay conclusive. Significant concentration ng sena sa coffee sample. Sapat upang magdulot ng matinding gastrointestinal distress sa loob ng ilang oras. Tinapik niya ang folder. Naghahanda ako ng isang formal na lab report na may buong dokumentasyon, chain of custody, methodology, findings. Tatayo ito sa korte. Binuksan ko ang folder. Ang technical na wika ay nandoon, ngunit ang konklusyon ay malinaw. Deliberate poisoning. Salamat, Charlie. Teodoro, mag-ingat ka dito. Ang hawak mo ay ebidensya ng isang krimen. Kung gagamitin mo ito, gawin mo ng tama. Isali mo ang legal counsel. Nakasali na. Tumango siya ng may pag-apruba. Mabuti. At Teodoro, watch your back. Kung sinubukan niya ito minsan, alam ko, kaya ako nag-iingat. Noong hapon na yon, huminto ako sa isang electronic store sa downtown. Ang batang clerk ay tila nagulat nang magtanong ako tungkol sa mga home security devices, ngunit nakatulong siya. Ang isang ito ay mukhang isang ordinaryong alarm clock. Paliwanag niya, ipinapakita sa akin ang isang aparato sa counter. Ngunit ito ay actually isang camera. Nag-stream ng direkta sa iyong telepono, motion activated, nag-iimbak ng lahat sa cloud. Maaari mo itong i-monitor mula sa kahit saan. Kukunin ko ang dalawa. Magsiset up ka ng isang buong security system? Isang bagay na ganon. Pagdating sa bahay, ininstall ko ang unang camera sa sala, nakaposisyon sa bookshelf, kung saan mayroon itong malinaw na view ng entryway at bahagi ng kusina. Ang pangalawa ay napunta sa aking study, nakatutok ng diretso sa aking file cabinet. Pareho silang mukhang hindi nakakapinsala, mga modernong gadget lamang na bibilhin ng isang matandang lalaki upang maramdaman na mas konektado. Napansin ni Pamela ang bagong clock noong gabing iyon. Nagre-decorate? Inakala kong oras na upang i-update ang mga bagay. New Year, new technology. Ipinakita ito sa akin ng apo ko noong Pasko. Wala akong apo, ngunit hindi niya alam iyon. Ang kasinungalingan ay madaling lumabas sa aking dila. Hindi na siya nagtanong pa. Enero 8, nakipagkita ako ulit kay Dory. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng isang notary at 2 saksi, ang kanyang paralegal at isa pang abogado mula sa kanyang firm. Ginagawa natin ito ng maayos, paliwanag ni Dory. Ang bawat dokumento ay witnessed, notarized, imposibleng hamunin. Dinala niya ako sa mga papel. Ang bagong testamento ay ironclad. Kung mamatay ako sa ilalim ng anumang kahina-hinalang kalagayan, bigla ang pagkakasakit, aksidente, anumang questionable, ang lahat ay mapupunta sa mga tinukoy na charity. Walang mapupunta kina Dennis o Pamela.
Ang dokumento ay nagsama pa nga ng isang probisyon para sa independent investigation kung ang aking kamatayan ay tila premature o unnatural. Inaalis nito ang kanilang insentibo, sabi ni Dory. Kung hindi sila makapagmana, walang saysay ang saktan ka. Pagkatapos ay dumating ang mga dokumento ng proteksyon ng ari-arian. Isang formal na notice na filed sa Multnomah County Recorder na ang anumang transaksyon na kinasasangkutan ng aking bahay ay nangangailangan ng aking pirma, verified ng personal ni Dory na may sapilitan na 48 oras na waiting period. Ang anumang pagtatangka na magpekpeke ng mga dokumento ay magti-trigger ng automatikong legal na aksyon. Panghuli, ang power of attorney, ngunit kay Dory lamang. Hindi pamilya, hindi kaibigan. Tanging ang aking abogado lamang ang maaaring gumawa ng mga desisyon kung ako ay magiging incapacitated at kahit na may mahigpit na oversight. Pirmahan dito, dito at dito. Pumirma ako. Pumirma ang mga saksi. Tinatakan ng notary ang lahat gamit ang kanyang opisyal na seal. Sa sandaling ito, sabi ni Dory, kinukuha ang mga dokumento. Ang iyong mga ari-arian ay protektado. Ifa-file ko ito bukas ng umaga. Pagsapit ng Enero 10, sila ay nasa sistema. Ang anumang pagtatangka na manipulahin ang iyong ari-arian ay mafla-flag kaagad. Kumusta naman ang insidente ng kape, ang lab report? Hawak natin iyon. Iyon ay leverage. Kung masyado silang magtulak, ipapakita namin sa kanila na mayroon kaming patunay ng attempted poisoning. Iyon ay isang felony sa Oregon. Hindi sila magre-risk niyan. Umalis ako sa kanyang opisina na nararamdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan, kontrol. Sa susunod na linggo, pinanatili ko ang aking routine. Paglalakad sa umaga, pagbabasa sa aking study. Magalang ngunit malayo ang pakikipag-ugnayan kina Pamela at Dennis. Napansin nila na mas madalas akong lumabas, mga appointment, errands, nakikipagkita sa mga lumang kaibigan. Ang kuryosidad ni Pamela ay halata. Abala ka talaga nitong mga araw na ito. Ang pagre-retiro ay hindi nangangahulugang umupo lang. Nagpapatuloy ang buhay, sabi ko. Ang hindi ko sinabi sa kanya, nagdodokumento ako ng lahat. Ang mga nakatagong kamera ay kinuha ang kanilang mga pag-uusap kapag sa tingin nila ay hindi ko sila maririnig. Ang kanilang kaswal na pagpapawalang halaga sa akin. Ang pag-ikot ng mata ni Pamela kapag nagsalita ako. Ang mahinang pag-ayon ni Dennis sa kanyang mga reklamo. Ngunit kailangan ko pa. Kailangan kong ihayag nila ang kanilang tunay na intensyon sa sarili nilang mga salita. Noong Enero 19, inilatag ko ang trap. Noong gabing iyon, sinigurado kong mukha akong malinaw na pagod sa hapunan. Mahabang araw, sabi ko, kinukuskus ang aking mga mata. Sa tingin ko ay maaga akong matutulog. Ayos ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Dennis. Iyon ba ay pag-aalala sa kanyang boses o pag-asa? Pagod lang. Ang mga araw na ito ng taglamig ay nakakapagod. Tumayo ako ng dahan-dahan sinasadya. Good night. Nagpunta ako sa aking silid, ngunit iniwan ang aking telepono sa kusina, sadyang maingat na inilagay sa counter malapit sa kung saan sila karaniwang umuupo pagkatapos ng hapunan. Ang voice recorder app ay tumatakbo, nakatago sa isang folder ng mga weather apps na hindi nila kailanman maiisip na tingnan. Pagkatapos ay naghintay ako sa aking silid. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas upang marinig. Sa loob ng 20 minuto, wala. Pagkatapos ay narinig ko silang umupo sa kitchen table. Ang boses ni Pamela, frustrated. Nandito siya palagi, laging nanonood, laging kinokontrol ang lahat. Patty, bahay niya iyan. Mahina ang boses ni Dennis. Dapat bahay natin ito. 1 taon na tayong nakatira dito. 1 taon ng dahan-dahang paglalakad, paghingi ng pahintulot, pamumuhay tulad ng mga bisita. 40 taong gulang na tayo, nakatira sa iyong ama, parang mga teenager. Ano ang gusto mong gawin ko? Pinag-usapan na natin ito. Sinabi ng realtor na makakakuha tayo ng 38 milyon at 500,000 piso, 38,500,000. Para sa lugar na ito, baka higit pa. Iyon ang ating kinabukasan, Dennis. Ang ating kalayaan. Maaari tayong bumili ng isang bagay na mas maliit,
i-invest ang natitira, talagang mamuhay. Pero Dad, ang iyong ama ay 70. Maaari pa siyang mabuhay ng 10, 15 taon pa. Maghihintay ba tayo ng ganoon katagal? Ipipos ang ating buhay habang umiiral lang siya dito? Isang pagtigil. Pagkatapos si Denise, mas tahimik. Ano ang iminumungkahi mo? Iminumungkahi kung pabilisin natin ang mga bagay. Nursing homes, assisted living. Maaari nating sabihin na nagpapakita siya ng mga senyales ng demensya. Hindi siya nagpapakita. Sino ang makakaalam? Tayo ang pamilya. Nasa puso natin ang kanyang pinakamahusay na interes. Isang doctor's evaluation, ilang maingat na salita na alalahanin, at bigla, kailangan niya ng full-time care. Hindi niya iyon makukuha sa bahay. Kumuyom ang aking mga kamay. Kaya ito ang plano. Hindi lamang pagnanakaw ng aking bahay. Pagnanakaw ng aking kakayahan, aking kalayaan, aking isip. Hindi ko alam, Patty. Hindi gumana ang bagay noong Pasko. Ngunit iyon ay first try lang. May iba pang paraan. Matanda na siya. Madulas siya. Mabali ang kanyang balakang. Bigla, hindi na siya makatira mag-isa. O ang kanyang alaala ay nagsisimulang maglaho. Dokumentadong mga insidente, mga missed appointments, pagkalito. Bumubuo tayo ng isang kaso. Mali yan. Ang mali ay ang pagkakatali dito. Nangako ka sa akin na magkakaroon tayo ng sarili nating buhay. Katahimikan. Pagkatapos si Dennis natalo. Sige, mag-iisip kami ng paraan. Mabuti, dahil tapos na ako sa paghihintay. Narinig ko ang pagkalansing ng mga upuan. Naghintay ako ng 10 minuto pa, pagkatapos ay kinuha ang aking telepono. Nasa itaas sila. Ang recording ay malinaw, damning. 3 beses akong nakinig. Ang aking galit ay nagiging isang bagay na mas malamig. Hindi lang sila sakim. Handa silang sirain ako. Ang aking reputasyon, ang aking autonomy, ang aking pagkakakilanlan upang makuha ang gusto nila. Kinaumagahan, Enero 20, tinawagan ko si Dory. Oras na. Handa na akong kumilos. Mayroon ka bang anumang bagay? Lahat. Inischedule namin ang pagpupulong para sa Enero 21, 2:00 p.m. sa aking bahay. Sinabi ko kina Pamela at Dennis na kailangan namin ng isang pag-uusap ng pamilya tungkol sa hinaharap. Ang mga mata ni Pamela ay lumiwanag. Akala niya ay sumusuko ako. Dumating si Dory ng eksaktong 2:00 p.m. Profesional sa isang maitim na suit, nagdadala ng briefcase. Si Pamela at Dennis ay nasa dining table. Nagtimpla ako ng tsaa sa mga tasa na inihanda ko mismo. Salamat sa pagdating, Dory, sabi ko. Nakaupo sa ulo ng aking mesa. Oras na upang maging malinaw tayo tungkol sa mga inaasahan. Ngumiti si Pamela nang may huwad na init. Napakasaya ko na nagiging makatuwiran ka, Teodoro. Naghahanda ako ng mga bagong dokumento ng ari-arian, pinutol ko. Gusto kong maunawaan ninyong dalawa ang mga pagbabago. Nag-slide ako ng mga papel sa buong mesa. Si Dory ay nanatiling nakatayo, tahimik. Ang ngiti ni Pamela ay bumagsak. Sinasabi nito na ang lahat ay mapupunta sa charity. Kung mamatay ako sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan, oo, heart attack, pagdulas, bigla ang pagkakasakit, ang anumang questionable ay nagtitrigger ng investigasyon at disinheritance. Iyan ay absurd. Mayroon pa. Tumango ako kay Dory. Inilagay niya ang isa pang dokumento. Notice of Property Protection filed sa Multnomah County. Ang anumang pagtatangka na ibenta o ilipat ang ari-arian ni Mr. Wilson ay nangangailangan ng kanyang personal na verification sa aking presensya. Ang pagtatangka na lampasan ito ay magre-resulta sa criminal charges, namutla si Pamela. Hindi mo magagawa yan. Magagawa ko. Ginawa ko. Yumuko ako pasulong. Alam ko rin ang tungkol sa pagkikita mo kay Marco Diaz, ang realtor, na nag-uusap tungkol sa quick sale ng aking bahay. Mukhang may sakit si Dennis. Ang bibig ni Pamela ay bumukas, nagsara. At mayroon ako nito. Inilagay ko ang aking telepono sa mesa. Pinindot ang play. Ang kanilang mga boses ay pumuno sa silid. Ang kalkulasyon ni Pamela, ang nursing home scheme, mga plano na ipahayag akong incompetent. Bawat salita.
Ang katahimikan pagkatapos ay absolute. Iyan ay isang illegal na recording, nagsimula si Pamela. Ang Oregon ay isang one-party consent state, kalmadong sabi ni Dory. Perpektong legal at medyo nakakahiya. Tumayo si Pamela ng biglaan. Baliw ito! Sinusubukan naming tulungan ka. Sinubukan mo akong lasunin, sabi ko ng tahimik. Noong Pasko. Iyon ay isang biro. Mayroon akong lab results. Inilagay ko ang ulat ni Charlie sa mesa. Sena, sapat upang i-incapacitate ang isang tao sa loob ng ilang oras. Ibinigay ng walang pahintulot. Sa Oregon, iyan ay assault, posibleng felony poisoning. Hinawakan ni Pamela ang braso ni Dennis. Hindi namin kailangang pakinggan ito. Ngunit si Dennis ay nakatitig sa mga papel, ang recording device. Sa akin. Dennis, mayroon kang 2 linggo, sabi ko. Maghanap ng ibang matutuluyan, umalis ng kusang loob at tapusin natin ito ng tahimik. Tumanggi at magfa-file ako ng mga charges. Sisimulan ko ang formal na eviction. Sisiguraduhin kong alam ng bawat landlord sa Portland kung bakit kayo naghahanap. Ang mukha ni Pamela ay napilipit sa galit. Ikaw na mapaghiganti at matandang lalaki, isinuko namin ang aming buhay upang alagaan ka. Hindi, sabi ko, ang boses ay matatag. Lumipat ka sa aking bahay nang walang upa. Nagbalak kang nakawin ang aking ari-arian. Sinubukan mo akong lagyan ng gamot, i-discredit ako, alisin ako. Tapos na iyan ngayon. Sumulong si Dory. Ang aking kliyente ay naging mapagbigay. Tanggapin ang kanyang mga termino o harapin ang mga criminal charges, iyong pagpipilian. Umalis sila sa silid ng may galit, ngunit umalis sila. Umupo ako sa aking mesa sa aking bahay. Sa wakas ay malayang huminga. Hindi pa tapos ang laro. Ngunit naglaro ako ng aking kamay at alam nila na natalo sila. Ang mga araw pagkatapos ng Enero 21 ay parang paglalakad sa isang minefield. Hindi ka agad umalis si Pamela at Dennis. Sa halip nagtiyaga sila, lumalaban sa lahat ng mayroon sila. Enero 22, nagising ako upang makita si Pamela sa telepono sa sala, nagsasalita ng malakas upang marinig ko. Oo, nag-aalala talaga ako sa kanya. Gumagawa siya ng mga ligaw na akusasyon, inaangkin na sinubukan namin siyang nakawan. Sa tingin ko kailangan niya ng psychiatric evaluation. Naglakad ako sa tabi niya patungo sa kusina, nagbuhos ng aking kape at walang sinabi. Hayaan siyang tumawag. Pinaalalahanan na ako ni Dory na maaaring mangyari ito. Ang desperadong counter-attack ng mga taong alam na natatalo sila. Noong hapon na iyon, sinubukan ni Dennis ang ibang diskarte. Kumatok siya sa pintuan ng aking study, mukhang mas haggard kaysa sa nakita ko sa kanya. Dad, pakiusap. Maari ba tayong mag-usap ng makatuwiran? Akala ni Pamela ay hindi mo naintindihan ang lahat. Ang pagkikita ng realtor, iyon ay nag-e-explore lang ng mga option para sa amin, para sa aming kinabukasan, hindi ang bahay mo. Hindi kailanman ang bahay mo. Tiningnan ko siya ng matatag. Dennis, mayroon akong mga saksi, mayroon akong mga recording, mayroon akong lab report na nagpapatunay na ang asawa mo ay naglagay ng sena sa aking kape. Aling bahagi ang hindi ko naintindihan? Ang kanyang mukha ay nagkawasak. Ang tungkol sa kape, sabi niya ay dapat na nakakatawa lang. Isang prank. Hindi niya sinasadya. Sinasadya niyang lagyan ako ng gamot upang ako ay makulong sa banyo sa panahon ng Christmas dinner. Hindi iyan prank, iyan ay assault. Yumuko ako pasulong. At alam mo ang tungkol dito, hindi ba? Ang katahimikan ang nagsabi sa akin ng lahat. 2 linggo, sabi ko. Iyan pa rin ang deal. Maghanap ng apartment at umalis o gagawin ko itong legal sa publiko. Iyong pagpipilian. Umalis siya nang walang ibang salita. Sinubukan ni Pamela ang guilt pagkatapos. Noong Enero 25, kinorner niya ako sa kusina. Ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. Paano mo magagawa ito sa sarili mong anak sa pamilya? Wala kaming mapupuntahan. Pareho kayong may trabaho. Pag-iisipan ninyo iyan. Ito ay pang-aabuso. Elder abuse. Ngunit pabaliktad. Ikaw ang may lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera at ginagamit mo ito upang saktan kami. Halos tumawa ako. Pamela, mayroon akong lab report na nagsasabi ng iba.
Gusto mo bang ipaliwanag ni Dory kung paano gumagana ang mga batas sa elder financial abuse sa Oregon? Ang kanyang mga luha ay natuyo kaagad. Ikaw ay isang mapaghiganti, malupit na matandang lalaki. Marahil, ngunit ito ang bahay ko at aalis ka. Pebrero 1, ginawa nila ang kanilang huling legal na pagtatangka. Ang ibang abogado, ang pangatlo nila, ay nagpadala ng isang sulat na nag-aangkin na nagtatag sila ng implied tenancy at karapat-dapat sa tamang eviction procedures. Sinira ni Dory ang argumentong iyon sa 2 talata at 1 tawag sa telepono. Pagsapit ng Pebrero 3, binawi ng kanilang abogado ang kaso. Noong Pebrero 5, umuwi ako upang makita silang talagang nagbabalot. Sa wakas, lumitaw ang mga kahon sa hallway. Ang kanilang silid-tulugan ay nanatiling sarado sa halos buong araw at naririnig ko silang nag-aaway sa likuran nito. Mabuti. Hayaan silang magkawatak-watak. Hayaan silang harapin ang nilikha nila. Pebrero 10, ipinakita ko sa kanila ang lab report. Nasa sala kami. Ako sa aking upuan, sila sa sopa, si Dory ay nakatayo sa tabi ng bintana tulad ng isang bailiff. Ito ay isang certified laboratory analysis ng kape na inihain mo sa akin noong umaga ng Pasko. Sabi ko, inislide ang dokumento sa buong mesa. Sena, sapat upang magdulot ng matinding gastrointestinal distress sa loob ng ilang oras. Namutla ang mukha ni Pamela. Hindi mo mapapatunayan, ito ay notarized. Nilagdaan ng isang certified toxicologist, si Charlie Martinez, isang taong hindi mo pa nakikilala at wala kang leverage. Pinanatili ko ang aking boses na level. Sa Oregon, ang pagbibigay ng anumang substansya ng walang pahintulot ay assault, kahit na laxative lang. Ito ay isang biro. Ang boses ni Pamela ay tumaas ng matinis. Sineseryoso mo ito ng sobra. Ang isang biro ay nakakatawa. Ang paglalagay ng gamot sa isang tao ay hindi nakakatawa. Ito ay isang krimen. Inilagay ni Dennis ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Dad, pakiusap. Mayroon ka hanggang Pebrero 14, sabi ko. 4 na araw pa. Pagkatapos niyan, magfa-file ako ng formal na mga papel ng eviction at magfa-file ako ng police report tungkol sa pagkalason. Pareho. Iyong pagpipilian kung mananatili itong private o magiging public record. Tumayo si Pamela na nanginginig sa galit. Hindi mo magagawa iyan. Idedemanda kita para sa defamation. Para saan? Sumulong si Dory. Para sa pagprotekta sa kanyang ari-arian. Para sa pagtatanggol sa sarili laban sa attempted poisoning. Pakiusap, subukan mo. Ang bawat court filing ay magiging public record. At ang bawat piraso ng ebidensya na mayroon kami ay ilalagay sa legal na record, kasama na ang recording ng inyong pag-uusap tungkol sa kung paano ipahayag siyang incompetent at ilagay siya sa isang nursing home laban sa kanyang kalooban. Ang bibig ni Pamela ay bumukas at nagsara tulad ng isang isda. Mukhang may sakit si Dennis. 4 na araw, inulit ko. Mas generous yan kaysa sa nararapat sa inyo. Isinara ko ang pintuan, inilak ito. Ang deadbolt na dumulas pa uwi ay ang pinakakasiya siyang tunog na narinig ko sa loob ng ilang buwan. Ang bahay ay tahimik, ganap na tahimik. Walang mga yabag sa itaas, walang nag-aaway na boses, walang tensyon na umuugong sa hangin tulad ng kuryente, tanging kapayapaan. Naglakad ako sa mga silid, ang sala kung saan kami nagdiwang ni Ana ng 33 Pasko. Ang kusina kung saan niya tinuruan si Dennis na gumawa ng scrambled eggs noong siya ay 7 taong gulang. Ang study kung saan pinlano ko ang aming pagre-retiro, pinangarap ang aming mga pangarap. Ang aking tahanan, akin ulit. 4:00, 4 p.m., dumating ang locksmith ayon sa schedule. Pinanood ko siyang nag-install ng mga bagong deadbolt sa bawat pintuan. Sariwang mga susi, sariwang simula. Tumawag si Dory bandang 4:15 p.m. Tapos na. Pinalitan ang mga lock, na-file ang legal na notice. Formal silang pinagbawalan sa ari-arian. Kumusta ang pakiramdam mo? Pagod, inamin ko. Ngunit maganda, malinaw. Ginawa mo ang tama, Teodoro. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Nangangailangan iyan ng tapang. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagtimpla ako ng kape. Maingat, dahan-dahan. Kape lang. Walang sikretong sangkap. Walang nakatagong agenda. Dinala ko ito sa back porch. Ang huling hapon ng Pebrero ay malamig ngunit maliwanag.
Sa hardin, ang unang mga crocus ay sumibol. Lila at puti, defiant laban sa taglamig. Tinanim ni Ana ang mga bombilya na iyon 15 taon na ang nakakaraan. Palagi silang bumabalik, sabi niya. Iyan ang gusto ko sa kanila. Umupo ako sa mga hakbang ng porch, ang kape ay nagpapainit sa aking mga kamay at tiningnan ang mga matatapang na maliliit na bulaklak na iyon. Well, Ana, sabi ko sa hardin, sa langit, kung nasaan man siya. Ginawa ko ang sasabihin mo sa akin na gawin. Ipinagtanggol ko ang sarili ko. Pinrotektahan ko ang itinayo nating magkasama. Ang mga crocus ay tumango sa simoy ng hangin. Alam kong nawala ako, si Dennis. Marahil ay forever. Mas masakit iyon kaysa sa masabi ko. Ngunit hindi ko hahayaan na kunin nila ito sa amin. Hindi ko hahayaan na manalo sila. Isang robin ang lumapag sa bakod, ang una kong nakita ngayong taon. Ang tagsibol ay darating. Ang buhay ay nagpapatuloy sa walang hanggang ikot nito. Sa tingin ko maiintindihan mo, sabi ko. Sana. Ang robin ay umawit minsan, malinaw at maliwanag, pagkatapos ay lumipad palayo. Tinapos ko ang aking kape at pumasok. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi ito walang laman. Ito ay puno ng mga alaala, puno ng pag-ibig, puno ng isang buhay na nabuhay ng maayos, puno ng dangal na napanatili. Noong gabing iyon, naghanda ako ng hapunan para sa isa. Kumain ako sa mesa, nagbabasa ng pahayagan, komportable sa sarili kong espasyo. Bago matulog, sinuri ko ang mga bagong lock isa pang beses. Matibay, ligtas akin. Mas mahimbing akong natulog noong gabing iyon kaysa sa isang taon. Pebrero 15, nagising ako sa sikat ng araw na dumadaloy sa aking bintana. Ang bahay ay tahimik pa rin, mapayapa pa rin, akin pa rin. Naghanda ako ng almusal, naglakad sa umaga, umuwi sa isang bahay na tinatanggap ako sa halip na tolerating ako. Ito ay sapat na, higit pa sa sapat. Sa edad na 67, may natutunan akong mahalaga. Minsan, ang panalo ay nangangahulugang pagkawala ng mga bagay na mahal mo. Ngunit ang pagkawala ng mga bagay na iyon ay hindi nangangahulugang pagkawala ng sarili mo. Napanatili ko ang aking dangal, aking tahanan, aking self-respect. At sa huli, iyon ang lahat. Ang mga crocus ay patuloy na namumulaklak. Ang tagsibol ay patuloy na dumarating. Ang buhay ay patuloy na sumusulong. At ako ay narito pa rin, nakatayo pa rin, master pa rin ng sarili kong bahay. Ang ilang mga tagumpay ay tahimik. Ang ilang mga tagumpay ay masakit, ngunit mga tagumpay pa rin sila. Ito ang akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakiusap i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Umalis sila. Narinig ko si Pamela na sumisigaw kay Dennis sa itaas. Kasalanan mo ito. Dapat ay hinawakan mo siya. Dapat ay... Hindi ko na narinig ang iba. Hindi na kailangan. Nagkawasak sila sa isa't isa at wala akong naramdaman kundi malamig na kasiyahan. Pebrero 2, 2 araw bago ang deadline, gumawa si Pamela ng isang huling pagtatangka. Lumitaw siya sa pintuan ng aking study, kalmado, composed. Teodoro, gusto kong humingi ng tawad. Tunay, nagkamali ako. Terrible mistakes. Maaari ba tayong magsimulang muli? Maaari ba akong magbayad pinsala? Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Ang performance ay maganda. Ang nagdadalamhating ekspresyon, ang mapagpakumbabang tindig. Malamang ay nag-practice siya sa harap ng salamin. Hindi, sabi ko lang. Ngunit ang pamilya ay nagbibigay galang sa isa't isa. Sinubukan mo akong lasunin, Pamela. Nagbalak kang nakawin ang aking bahay. Sinubukan mong ipahayag akong incompetent. Hindi iyan mga pagkakamali. Iyan ay mga pagpipilian. At ang mga pagpipilian ay may mga kahihinatnan. Ang kanyang maskara ay nadulas. Sandali lang, nakita ko ang galit sa ilalim. Pagsisisihan mo ito. Marahil, sabi ko. Ngunit hindi kasing dami ng pagsisisi mo sa pagsisikap na maglaro sa isang taong gumugol ng 40 taon sa pagbabasa ng mga tao at pag-unawa sa mga kahihinatnan.
Pebrero 14, umalis na kayo. Umalis siya. Sa pagkakataong ito alam ko na talagang tapos na. Pebrero 14, Valentine's Day, poetic talaga. Dumating ang moving truck bandang 8 a.m. Pinanood ko mula sa bintana ng aking study habang nagsimulang magkarga ng mga kahon ang dalawang manggagawa. Nag-supervise si Pamela ng may matatalas, galit na mga kilos. Si Dennis ay gumalaw tulad ng isang sleepwalker, nagdadala ng mga gamit ng mechanically. Nanatili ako sa loob ng halos buong araw. Walang punto na panoorin ang bawat detalye. Nagpadala si Dory ng huling paperwork. Ang mga lock ay papalitan sa 4:00 p.m. at isang formal na trespass notice ay ifa-file. Kung babalik sila pagkatapos niyan, ito ay magiging isang criminal matter. Bandang tanghali, naghahanda ako ng tanghalian para sa sarili ko. Ang bahay ay naramdaman na kakaiba, parang mas walang laman, kahit na nandoon pa rin sila. Ang katahimikan ay iba, mas mabuti. 2:00 p.m., narinig ko ang boses ni Pamela sa hallway, matalim at masakit. Dapat ay mas lumaban ka, dapat ay ipinagtanggol mo siya. Ang tugon ni Dennis ay hindi naririnig, ngunit ang sumunod na mga salita ni Pamela ay hindi. Huwag kang umiyak, tayo ang biktima dito. Halos naawa ako sa aking anak, halos. Ngunit gumawa siya ng kanyang mga pagpipilian tulad ng ginawa ko. Pagsapit ng 3:30 p.m., nakakarga na ang truck. Bumaba ako sa harap ng pintuan kung saan sila nakatayo, kasama ang kanilang huling mga gamit. Hawak ni Pamela ang kanyang purse ng mahigpit. Hawak ni Dennis ang isang kahon. Nakita ako ni Pamela at hindi niya napigilan. Ang lahat ng galit, lahat ng kahihiyan ng nakaraang buwan ay sumabog. Ikaw na mapait, mapaghiganti at matandang lalaki. Itinapon mo ang sarili mong pamilya dahil ang iyong pagmamataas ay hindi nakayanan ng isang simpleng pagkakamali. Mamamatay ka ng mag-isa sa bahay na ito at walang magmamalasakit, walang makakaalam sa loob ng mga linggo. Hinawakan ni Dennis ang kanyang braso. Pati, umalis na tayo. Inalis niya ang pagkakahawak. Hindi. Kailangan niyang marinig ito. Ikaw ay pathetic, Teodoro. Pathetic at cruel. At nararapat sa iyo ang bawat malungkot na araw na natitira sa iyo. Tiningnan ko siya. Talaga tiningnan. Hindi nang may galit, kundi nang may mas malamig na bagay. Kalinawan. Ang respeto ay hindi minamana, Pamela, sabi ko ng tahimik. Ito ay kinikita. 6 na salita. Iyon lang ang kinailangan. Ang kanyang mukha ay dumaan sa shock, galit, pag-unawa, at sa wakas ay pagkatalo. Dahil alam niya, sa kaibuturan niya, alam niya na tama ako. Tiningnan ako ni Dennis sa huling pagkakataon. Dad, I'm sorry para sa lahat. Paalam, Dennis, sabi ko. Hindi nang may kabaitan, hindi rin nang may init. Tanging final, umalis sila. Ang truck ay umalis. Ang kotse ni Pamela ay sumunod, kinuha ang kanto ng masyadong mabilis. Ang mga gulong ay umingay.